Isang mapagpalang araw sa ating lahat. O po sa Sarina Espanova. At ngayon ilalahad ko na para sa today's devotion na pinamagatang ang kahulugan na ipinanganak sa Espiritu. So, ang concept natin ngayon is born in the Spirit. Then, ang scripture natin ngayon is John chapter 3 verse 8 na sinasabi, "The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going." So, it is with everyone born of the Spirit. Sa Tagalog, humihilip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang uong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nagagaling at kung saan patungo. Ganun ang bawat isang ipinapanganak na espiritu. So, yung katuruan natin yun is number 1, the generation saved us when we are dead. So, sinasabi dito, bago tayo naligtas, tayo ay spiritual na patay dahil sa ating mga kasalanan. And ang regeneration ay ang pagbibigay buhay muli sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit ng Diyos. No? Kaya tayo ay nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. So, regeneration saved us when we were dead. Next. Next po is regeneration is the important of the life of Christ. So, meaning to say, yung pagiging regenerated natin ay hindi lang pagkabago ng ugali, kundi isang ganap na pagbibigay ng bagong buhay mula kay Jesus Christ. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin upang mamuhay tayo ayon sa kanyang plano. So, regeneration is the impartation of the life of Christ. And lastly is, regeneration is purely God's word. So, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili gamit ng ang sariling pagsisikap. Ang bagong buhay ay kaloob ng Panginoon Diyos, hindi resulta ng ating mabubuting gawa. So, regeneration is purely God's work. So, bilang application po number 1, die to self daily. So, ipagkatiwala natin yung ating sarili sa Diyos araw-araw. Isuko ang ating sariling kagustuhan at hayaan siya mamuno sa ating buhay. So, sa tuwing may pagkakataong magalit o maghiganti ka sa sarili mo, pilitin mo magpatawad. Pilitin natin magpatawad at magmahal kaya ng ginawa ni Jesus Christ. So, die to self daily. Number 2, internalize the life of Christ within you. So, sinasabi dito na hindi lang dapat tayo naniniwala kay Jesus Christ, kundi dapat natin isabuhay ang kanyang katangian at mga pananaw sa buhay. No? So, sa tuwing tayo ay dumadaan sa pagsubok, tanongin natin sa sarili natin, anong gagawin ni Jesus? Ano ang gagawin ni Jesus sa sitwasyong ito? Kung bakit tinatanong mo sa sarili mo, ano kayang plano niya? Ano yung purpose niya? Ba't nangyari ito? Yung ganun. So, internalize the life of Christ within you. And lastly po is start to speak and act like Jesus. So, dapat makita sa ating pananalita at kilos ang buhay ni Jesus Christ. Maging mapagpatawad, maging mahabagin, puno ng pagmamahal, mabuti, no? So, di ba minsan, imbis na maipagtalo tayo o manlait ng iba, piliin natin magsalita na may kababaan loob at hikayatin natin yung iba na lumipat kay Jesus Christ at lumapit sa Diyos, diba? So, start to speak and act like Jesus. So, ay namin ang natin sa daily devotion na natutunan kayo, may sure sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.